Magandang araw kaibigan. Ang ating ikukwento sa araw na ito, ay ang pelikulang, Double Jeopardy, na pinalabas sa taong 1979 na pinagbibidahan ni Ashley Judd at Tommy Lee Jones. Halina't atin nang simulan. Nagsimula ang pelikula kung saan makikita ang babaeng si Libby, kasama niya ang kanyang anak na 4 na taong gulang na si Matty. Habang ang kanyang asawang si Nick, ay isang negosyante at stockholder ng isang malaking korporasyon. Nang araw ding iyon ay nagkaroon ng fundraising party sa kanilang bahay para sa eskwelahan na pinapasukan ng kanilang anak na si Matty, at naroon din ang guro niya na si Angie na best friend naman ni Libby. Nang matapos ang pagdiriwang ay isang sorpresa ang ipinakita ni Nick at Angie kay Libby, isang sailboat na isa sa mga pangarap niya na magkaroon siya. Sinabi ni Nick na kinausap niya ang kanyang kaibigan, na subukan muna nilang gamitin ang sailboat bago nila ito bilhin at nagpresenta naman si Angie na siya muna ang baalang tumingin kay Matty. Ngayon ay napakasaya ni Libby habang minamaneho ang sailboat, at buong araw sila sa dagat hanggang sa pinagsaluhan nila ang matamis na sandali. Sa kalaaliman ng gabi, nagising si Libby na wala sa kanyang tabi si Nick at natakot siya nang makita niyang maraming dugo sa kanyang damit at maging sa paligid. Hinahanap niya ang kanyang asawa, hanggang sa pulutin niya ang isang patalim na nasa sahig at bigla namang may dumating na Coast Guard. Kinaumagahan, nagsimulang hanapin si Nick pero nang matapos ang buong araw na paghahanap, ay ibinalita nila kay Libby na bigo ang mga Coast Guard na makita ang katawan ni Nick. Ilang araw pa ang lumipas, umaasa pa rin siya na babalik ng buhay si Nick, ngunit nabigla si Libby sa dalang balita ng kaibigan niyang abogado. Sinabi sa kanya na idineklara ng patay si Nick, pero ang problema ay inaakusahan siya sa pagpatay sa kanyang asawa. Kaya hinuli ng mga pulis si Libby at ikinulong, hindi rin siya pinayagang makapagpiyansa. Sinabi ng kanyang abogado na bago pa nawala si Nick, ay kinasuhan ito ng pagnanakaw ng malaking pondo ng kumpanya. Base din sa investigasyon 4 na buwan na ang nakakalipas, kumuha si Nick ng 2 million life insurance kaya inisip ng mga pulis na pinatay niya ito para makuha ang pera, at para hindi na madamay pa sa problema ni Nick sa kumpanya. Ngayon siya ay umiiyak at sinasabi sa korte na hindi niya magagawang patayin ang kanyang asawa dahil mahal na mahal niya ito, pero may inilabas ang prosecution na audio record ng gabing iyon, kung saan humihingi ng tulong si Nick sa Coast Guard dahil sa sinaksak umano siya. Naniniwala ang korte na pinatay nga ni Libby si Nick at inihulog ito sa dagat, kaya hinatulan siya ng korte ng pagkakakulong. Dito ay sinabi niya na iiwanan niya si Matty kay Angie, kaya pinakiusapan niya ito na ampunin ang kanyang anak. Inilipat din ni Libby ang $2 million sa pangalan ni Matty para magamit ito ng kanyang anak, at nangako siya kay Matty na muli pa rin silang magkikita. Masakit man para kay Libby ay wala na siyang magagawa, kundi harapin na lang ang mahirap na buhay sa loob ng bilangguan. Ang tanging nagpapalakas na lamang sa kanya ay ang madalas na pagbisita ni Angie at Matty. Ngunit makalipas ang ilang buwan, ay nag-aalala na si Libby dahil hindi na sila bumibisita. Palagi siyang tumatawag kay Angie pero hindi na niya ito makontak, kaya sobrang nalungkot si Libby at hindi na ito makatulog sa kulungan kakaiyak. Dito ay pinayuhan si Libby ng kanyang mga kasamahan na sina Evelyn at Margaret, kaysa maging malungkot ay gamitin ito ang utak dahil maraming paraan para mahanap ang isang tao. Kaya tinawagan niya ang eskwelahan na dating pinagtatrabahuhan ni Angie, nagpanggap si Libby na siya si Angie. Nagtanong siya sa sekretarya kung anong address ang inilagay nila sa kanyang huling sahod, at sinabi naman ng sekretarya kung ano ang nasa record nila. Dahil doon ay nalaman ni Libby ang telephone number at tirahan nito. Dito ay nagulat si Angie nang tumawag si Libby at sinabi niya na nakatakda silang bumisita sa susunod na linggo, pero hindi na naniwala pa ang bida. Gusto niya na makausap ang kanyang anak at ibinigay ni Angie ang telepono kay Matty, ngunit isang nakakagulat na bagay ang kanyang malalaman. Nadinig ni Libby ang pagdating ng isang tao, walang iba kundi si Nick. Buhay pa ito at tinawag ni Matty na daddy, siya'y nabigla at sigurado siya na iyon si Nick dahil pinutol na nito agad ang linya ng telepono. Ngayon ay malinaw na kay Libby ang lahat, na si Angie at Nick ay magkasabwat, hindi niya akalain na ganun kasama ang kanyang asawa, na nagawa siyang lukohin ito dahil lang sa pera. Kaya tumawag si Libby sa insurance company para i-report na buhay pa ang kanyang asawa, pero hindi siya pinaniniwalaan. Alam ni Margaret ang nararamdamang galit ni Libby dahil sa sinapit nito, at sinabi niya na dati siyang abogado,
ipinaliwanag nito kay Libby ang double jeopardy ng Fifth Amendment ng Amerika, na hindi pwedeng pagdusahan ng isang tao ng 2 beses ang isang krimen. Kaya sinabi ni Margaret na magpakabait si Libby para mabigyan siya ng parol, at kapag nakalabas na siya ng kulungan ay pwede na niyang patayin si Nick, hindi na siya makukulong pa dahil pinagdusahan na niya sa kulungan ang magagawa niyang krimen, kaya nabuo ang plano sa isipan ni Libby na harapin si Nick at bawiin ang kanyang anak, gaya ng payo ni Margaret na umiwas sa gulo, at ihanda ang katawan na maging malakas para sa pagtutuos nila ng kanyang asawa. Ngayon makalipas ang 6 na taon ay pinayuhan si Libby ng kanyang mga kaibigan na mag-apply ng parole, pero kailangan niyang aminin ang krimen at sabihing nagsisisi na siya sa kanyang ginawa. Sinunod ni Libby ang payo ng kanyang mga kaibigan, dahil doon ay nabigyan siya ng conditional parole, ngunit kailangan muna niyang tumira sa halfway house ng 3 taon. Ang parole officer na si Travis ang namamahala doon. Sinabi niya na maari nang maghanap ng trabaho si Libby pero kailangan niyang sumunod sa patakaran, na umuwi sa tamang oras at hindi gagawa ng anumang kalokohan kung hindi ay ibabalik siya sa kulungan. Kinabukasan, hindi naghanap ng trabaho si Libby kundi pumunta siya sa library para hanapin ang bagong address ni Angie, isang binata ang nagturo sa kanya kung paano gumamit ng computer at pagkatapos ay inaya si Libby na lumabas. Pero nang sabihin niya na kagagaling pa lamang niya sa kulungan sa salang pagpatay sa asawa ay agad na umalis ang binata. Walang matukoy na tamang address si Libby dahil maraming pangalan ni Angie ang lumabas. Kinagabihan, nasaksihan niya kung papaano pabalik kini Travis sa kulungan ang isang kasamahan nila sa bahay, dahil sa hindi nito pagsunod sa patakaran ng halfway house. Sumunod na araw ay pumunta si Libby sa dati nilang lugar. Nakiusap siya sa kanyang kaibigan na principal na malaman ang address ni Angie. Ngunit tumanggi ito na ibigay ang address sa kanya, kaya nagpa siya si Libby na pasukin na lang ang eskwelaan para hanapin ang record file ni Angie. Samantala, nalaman ni Travis na hindi pa nakakauwi si Libby. Dito ay nahanap na niya ang file ni Angie at agad niya itong kinuha. Pero nagkataon naman na napadaan ang mga pulis at napansin nilang may pumasok sa eskwelaan. Agad na tumakbo papalabas si Libby. Ngunit hinabol siya ng officer at siya'y nahuli. Kinabukasan dumating si Travis para sunduin siya, at nang sila'y pabalik na ay sinabi ni Travis na ibabalik na niya si Libby sa bilangguan dahil nilabag nito ang patakaran. Pagkatapos ay pinusasan din siya, saka umakyat ang matanda para magkape pero nakita ni Libby na naiwan ni Travis ang susi ng kotse. Ini-start niya ang sasakyan at sa pag-andar nito ay nabangga niya ang kotse na nasa unahan, kaya nahulog ito sa dagat. Samantalang nakita ni Travis ang nangyari kaya agad siyang nagmadali para pigilan si Libby. Ngunit huli na at nakasama siya na nahulog sa dagat, ngayon ay nagmamadali siyang alisin ang posos ng bida para mailigtas ito, at nang makawala si Libby ay dinampot niya ang baril ni Travis saka ito lumangoy papalayo. Nang naabutan siya ng lalaki ay hinampas niya ito ng baril sa ulo, at nang nahilo si Travis ay nabitawan niya si Libby. Ilang sandali pa ay tuluyan na siyang nakatakas, habang na-rescue naman ang matandang lalaki. Sumunod ay nakisakay siya sa isang truck, hanggang sa makarating sa bahay ng kanyang magulang. Alam ng kanyang ina na kailangan ni Libby ng tulong, kaya kinuha nito ang nakatagong pera sa lupa at ibinigay sa kanya. Pagkatapos ay tumungo siya sa bentahan ng sasakyan, at nagkunwaring bibili nito. Ginamit niya ang pangalan ni Angie at ibinigay ang social security number nito para sa credit check, at nang tiningnan ng salesman sa computer ay nalaman ni Libby na sa Colorado na ang address ni Angie. Agad siyang tumalikod at iniwan ang salesman. Dahil alam ni Travis na si Angie ang hinahanap niya, kaya ito ang magiging susi para makita niya si Libby. Ginamit niya ang social security number ni Angie na nasa papel na nakuha niya kay Libby. At sa tulong ng kanyang kakilala nalaman niya ang address nito. Habang nakita naman ni Libby ang bahay ni Angie pero may iba ng pamilyang nakatira doon. Ngunit isang matandang babae na kapitbahay ni Angie ang kanyang napagtanungan, nalaman niya na 3 taon na ang nakakaraan nang namatay si Angie sa pagsabog, dahil sa gas leak sa kanilang bahay. Nag-imbestiga si Libby sa nangyari, hanggang sa makita niya ang kopya ng newspaper sa pagkamatay ni Angie, at sigurado siya na kagagawan ito ni Nick. Dito ay napansin niya ang painting na nasa likod ni Angie, isa iyon sa mga painting ni Nick na gawa ng paborito niyang artist na si Kandinsky. Lingid sa kaalaman ni Libby, nakarating na rin sa Colorado si Travis. Sumunod ay nagtanong siya sa isang art gallery kung sino na ang may-ari ng painting na nasa litrato,
at nalaman niya ang isang pangalan na Jonathan Devereaux na nakatira sa New Orleans, ang nakabili ng painting. Pero sigurado siya na iyon ang bagong pangalan na gamit ni Nick. Nagkataon naman na napadaan si Travis sa lugar, at namataan niya ang sasakyang gamit ni Libby na sinabi ng matandang babae, pero hindi na niya naabutan doon ang bida sa art gallery. Narinig na lamang niya na binangganan ang isang sasakyan at muli na naman siyang natakasan. Pumunta si Libby sa New Orleans at na-discover niya na si Nick ang may-ari ng isang hotel na gamit ang pangalan na Jonathan Devereaux. Nalaman din niya sa receptionist ng hotel na mag-host si Nick sa gaganaping fundraising party doon. Ibig niya na umaten pero wala siyang damit na maisusuot, hanggang sa makaisip siya ng paraan. Pumasok siya sa isang magarang hotel, nakinig ito sa usapan ng isang VIP at ng receptionist. Doon ay nalaman ni Libby na Mrs. Rich ang pangalan ng mayamang babae, at sa suite 1,420 ito naka-check-in. Saka siya pumasok sa butik na nasa loob ng hotel at pumili ng mamahaling damit. Dito ay nagpakilala siya na si Mrs. Rich at sa suite 1,420 nito pinacharge ang bayad. Naniwala naman ang sales lady dahil nakita niya sa computer ang pangalan ng customer sa hotel. Habang si Travis ay nakarating sa New Orleans, at humingi siya ng tulong sa police chief para mahuli si Libby. Kinagabihan, kinausap ni Libby ang mag-asawang guest sa party para makapasok ito kahit walang invitation. Ngayon ay laking gulat ni Nick nang makita ang dating niyang asawa. Pinakiusapan niya ito na sa walang tao sila mag-usap ngunit hindi pumayag si Libby. Sinabi ni Nick na kaya niya pinalabas na namatay siya ay para malusutan ang kanyang kaso, at hindi makuha ng kumpanya ang kanilang mga ari-arian. At sinabi din niya na para na rin makuha ni Nick ang 2 million insurance policy, nang sa ganun ay gumanda ang buhay ni Libby at ang kanilang anak pero hindi ito pinaniwalaan ng bida. Sinabi niya na wala siyang pakialam sa pera basta ibigay lamang ni Nick sa kanya si Matty, ngunit agad na umalis siya dahil nakita niyang dumating si Travis. Dito ay nakausap ng agent si Nick pero itinanggi niya na kilala niya si Libby. Nang gabing yun habang nasa kalsada si Libby ay namataan siya ng isang pulis, kaya agad na pinuntahan ni Travis ang lugar pero nakaalis na si Libby. Kinabukasan pumunta ang agent sa opisina ni Nick para tanungin kung bakit siya pinuntahan ni Libby. Dito ay napansin niya ang painting na hinahanap noon ng bida sa art gallery. Nang makaalis si Travis ay tumawag si Libby kay Nick at sinabi na dalhin niya si Matty sa isang sementeryo para doon sila magkita. Pumayag naman ang lalaki at nagkasundo silang magkita ng 4:00 ng hapon. Pagdating doon ay nagkita sila sa labas, at sinabi ni Nick na naghihintay sa loob ng sementeryo si Matty. Habang may napansin naman si Libby na isang bata, tinawag niya ito ngunit hindi siya pinapansin kaya napilitan siyang sundan ito. Sa kanyang paghahanap ay biglang sumulpot sa likod niya si Nick, at inuntog ang ulo niya sa pader na agad naman siyang nawalan ng malay. Nang mga oras na iyon, nagdududa na si Travis nang wala itong makitang records ni Jonathan Devereaux, kaya tinawagan niya ang kanyang kakilala at humingi siya ng kopya ng driver's license ng asawa ni Libby. Dito ay lumalabas na hindi si Matty ang batang nakita ni Libby, kundi binayaran lamang ito ni Nick para magpanggap na anak nila. Makalipas ang ilang sandali, nagising ang bida sa loob ng kabaong. Nang sindihan niya ang lighter ay natakot siya dahil may katabi siyang bangkay. Kaya nagmamadali siyang makaalis ngunit nakalak na ang kabaong at na-stuck na siya sa loob, hanggang sa maalala niya ang kanyang dalang baril. Kaya pinilit niyang makuha ito at binaril ang mga bisagre ng kabaong. Nang makalabas na si Libby, ay binasag din niya ang bintana para doon siya dumaan. Siya ngayon ay galit na galit at papunta sa hotel ni Nick pero bigla siyang pinigilan ni Travis hanggang napahagulgal na lang ng iyak si Libby. Kinagabihan, muling pumunta si Travis sa opisina ni Nick. Sinabi nitong alam na niya ang lahat, na gumagamit ng ibang pangalan si Nick. Ipinakita din niya ang driver's license nito, na nagpapatunay na siya nga ang asawa ni Libby na ibinalitang matagal ng patay. Sinabi ni Nick na pinatay na niya si Libby, kaya sila na lang dalawa ang nakakaalam ng lahat. Inalok ni Nick ng $1,000,000 si Travis, para wag lang sabihin nito ang totoo sa mga otoridad. Ngunit nagulat si Nick nang biglang pumasok si Libby na nakatutok ang baril sa kanya. Dito ay natakot si Nick at sinabing makukulong muli siya kapag binaril siya nito, pero sinabi naman ni Libby na hindi na siya makukulong pa dahil double jeopardy na ang tawag doon. Ngunit nagbago ang isip niya matapos sabihin ni Nick kung nasaan si Matty. Hindi niya naibig patayin siya kundi gusto na ni Libby na sa kulungan siya magdusa.
Sinabi rin ni Travis na siguradong makukulong si Nick, dahil ini-record niya ang pag-amin nito na tangkang pagpatay kay Libby. Sa takot niyang makulong, biglang kinuha ni Nick ang kanyang baril saka pinagbabaril sila at nilapitan pa niya si Libby para patayin ito. Habang sinubukan namang agawin ni Travis ang baril kay Nick pero nabigo siya, at sa pagbangon ni Nick ay papatayin niya na si Travis, ngunit bigla itong binaril ni Libby hanggang sa mamatay. Di nagtagal dumating ang mga pulis sa lugar at sinabi ng chief na dahil wala na si Nick, si Libby na ang nagmamay-ari ng lahat ng ari-arian nito. Nangako naman si Travis na hindi lang parole ang aaprobahan niya kay Libby, kundi lalakarin pa niya ang full pardon nito. Ilang araw ang lumipas, sinamahan ni Travis si Libby sa eskwelahan ni Matty, ngayon ay nagulat ang bata dahil akala niya napatay na ang kanyang ina, at niyakap niya ito ng mahigpit, habang si Libby naman ay naiyak sa sobrang kaligayahan na makasama ang kanyang anak, at habang buhay na silang magsasama. Dito na po nagtatapos ang ating kwento. Kaya kung nagustuhan mo ang aking Tagalog movie recap ay paki-like naman at paki-click na rin ang subscribe button. Huwag mo na rin kalimutan na mag-iwan ng mensahe upang masuportahan ang aking channel. Maraming salamat po.